Hello everyone! Ang ating topic ngayong araw na ito ay patungkol sa aklat ng Jonah at nasa chapter 1 na po tayo. Isang pinagpala at mabiyayang araw po sa inyong lahat. Sa aklat po ng Jonah chapter 1, meron pong isang propeta na ang pangalan niya nga po ay si Jonas na isang mananampalataya at may tunay na pagkakilala sa Panginoon. At dito nga po, makikita po natin sa talatang ito na ay inutusan po siya ng Panginoon upang bigyan ng babala ang mga tao sa lugar ng Ninive, na ito po ay lungsod na kung saan namumuhay ang mga tao na tunay na masama na sila at talagang nandoon na talaga yung kanilang pamumuhay na pasaway sa Panginoon. Subalit ang mga tao sa Ninive ay kaaway ng mga taga-Israelita at ayaw po mangaral ni Jonas doon. Dahil ang nais ni Jonah ay hayaan sila na parusahan ng Panginoon. So dito may 3 puntos po ako na ibibigay sa inyo na muling pinaalalahanan tayo ng Panginoon sa talatang ito. Number 1, God is gracious. Gracious means kind, merciful, and forgiving. Sa verse 1 and 2, ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonah na anak ni Amittai. Isang araw sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman na kanilang kasalanan. So God is gracious. Talagang nandoon talaga yung compassionate, talagang mahabagin, maawain ng Panginoon, matagal magalit, at talagang punong-puno po yung pag-ibig ng Panginoon na ibinibigay sa atin. So dito ay pinakita ng Panginoon sa ating nabasa na ang kahabagan at binibigyan muli ng babala ang mga tao o lugar ng Ninive na bago niya parusahan ito, nais niya na muli na babalaan o paalalahanan ang mga tao roon, at inutusan nga ni Yahweh si Jonah na pumunta sa lugar na yon at upang magkaroon sila ng pagsisisi, pagpapakumbaba at talikdan ng kanilang mga kasalanan. Dahil nga sa sobrang kasamaan na nila, nakarating na sa Panginoon ang kanilang pamumuhay na pasaway. So dito sa pamamagitan po ni Jonah, inutusan siya ng Diyos na pumunta roon. Tunay nga po na ang Panginoon talaga, bago niya parusahan ng isang tao o ang isang lugar, ay magbibigay muna siya ng mga paalala, padadala muna niya ang mga tao, ang mga kanyang mga alagad upang paalalahanan ang mga tao na muli na binibigyan pa ng pagkakataon na magbago ang isip, na sumunod sa Panginoon at humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kaya nga po, tunay na ibinibigay sa atin ng Panginoon na mayamang biyaya at kanyang kahabagan sa ating buhay. At kaya wag nating sayangin ang bawat pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. And number 2, God encounters us for a mission. Kung paano kinatagpo ng Panginoon si Jonah para sa mission, ganun din po tayo. Tayo kinakatagpo rin ng Panginoon, nangusap ang Panginoon sa atin, gumagawit ang Panginoon ng mga tao, katulad ni Jonah, ginamit ng Panginoon. Sa atin, ginagamit ng Panginoon ang ating mga pastors, leaders, mga mahal sa buhay, o minsan may iba't ibang kaparaanan pa na ginagawa ang Panginoon. So dito talaga, ang lahat ng mga tunay na nakakilala at nakatanggap na sa Panginoon ay matatawag ng isang misyonero, dahil ang mga lingkod ng Panginoon ay merong misyon na dapat gawin at sundin, at may mga tungkulin po tayo. So rito sa verse 2 and 3, nakasulat po dito, no? Pumunta ka agad sa Ninive, ang malaking lungsod, at bigyan mo ng babala ang mga tao roon, dahil lumabot na sa aking kaalaman na kanilang kasamaan. Pero anong ginawa ni Jonah? Tumakas agad sa Panginoon si Jonas at nagpasyang pumunta sa Tarshish at pumunta sa Joppa, at nakakita siya roon ng barkong paalis papuntang Tarshish. Kaya nagbayad siya ng pamasahe, sumakay sa barko kasama mga tripulante at ng iba pang mga pasahero upang tumakas sa Panginoon. So dito nakita natin ang disobedience ni Jonah. Lumayo siya, sumaway siya sa Panginoon. Dito sa buhay talaga natin, meron tayong pagpipilian, obedience or disobedience. So dito tinukoy ng Panginoon dito, no, kay ni Yahweh, pumunta ka agad. So dito inuutusan talaga ng Panginoon na kailangan madalian na, pumunta ka agad, asap na ito. Ibig sabihin, puntahan mo ng lugar na ito dahil sobra-sobra na kanilang ginagawa. Ito po isang malaking hamon kay Jonah. Pero ano po yung ginawa ni Jonah sa verse 3? Mababasa po natin dito. Pero tumakas agad. So kung tinuutusan ng Panginoon agad si Jonah, may agad, ang ginawa naman ni Jonah, tumakas agad sa Panginoon. So, hindi na siya nagdalawang isip. Talagang ang ginawa niya, tumakas siya, pumunta agad siya sa
Tarshish, nakita niyang barkong paalis at ang ginawa niya, sumakay siya doon at lumayo siya. Kala niya makakalayo siya at makakatakas sa Panginoon, pero hindi niya alam, wala siyang magagawa kapag kahit anong layo-layo niya, sobrang layo pa yan, makikita at makikita pa rin siya ng Panginoon. Minsan binibigyan tayo talaga ng misyon ng Panginoon na inuutusan tayo sa mga tao na ayaw natin na masyaran, ayaw nating lapitan, ayaw nating kausapin, ayaw nating makalapitan ng kalooban. Pero dito talaga sinusubok ng Panginoon ang ating character, ang ating pagsunod. Maraming mga pagsubok ang ginagawa sa atin ng Panginoon. At ito po isang paalala sa atin na dapat wala tayong pinipili sa pagbabahagi ng patungkol sa kaligtasan o sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, dahil dapat pantay-pantay at talagang susunod tayo kahit ayaw natin, dahil ito ang kailangan. Napakahalaga na kahit ayaw natin, makikita talaga ang tunay na pagsunod kapag susundin talaga natin ang Panginoon, na minsan para bang nais pa nating mag-isip pa, sumunod, o ayaw nating gawin kung ano kalooban ng Panginoon. Pero kung ito po yung makakabuti, maganda po talagang sundin natin at gawin natin yung mission natin, dahil ito po yung salita ng Panginoon na sa buhay natin may pinaka-importanting utos yan, to make disciples. Ibig sabihin, kailangan sa paligid natin makakilala ang mga tao at makatanggap ng kaligtasan ang lahat ng mga tao, pamilya natin, kaibigan at mga kakilala. Yan ang ating mga misyon. Number 3, the consequences of disobedience. Verse 4, nang nasa laot na sila, nagpadala ang Panginoon ng napakalakas na hangin at halos mawasak ng barko, kaya natakot ang mga tripulante at ang bawat isa sa kanila ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Tinapon nila ang kanilang mga kargamento sa dagat para gumaan ang barko. Sa verse 11 and 13 naman, at nang lalo pang lumakas ang hangin, sinabi ng mga tripulante kay Jonas, anong gagawin namin sa iyo para kumalma ang dagat at na makalagtas kami sa kapahamakan? Sumagot si Jonas sa kanila, buhatin ninyo ako at ihagis sa dagat, kakalma rin to, sapagkat alam ko na ako ang dahilan kung bakit dumating ang napakalakas na hangin ito. Ang lahat ng ito po, ang ginagawa natin ay may consequences. Katunayan, ito po ay pangyayari kay Jonah na hindi dapat nating tularan, na hinihintay niya munang paluin pa siya o may mangyari pang masama bago siya susunod. Na kahit ano pong pagtakas at paglayo po natin sa Panginoon ay wala pong mangyayari at walang magiging saysay ito, kundi kapahamakan lamang magiging dulot nito. Kaya wag na pong tinuturuan tayo dito ng Panginoon na wag nang magmatigas at wag nang maging pasaway. Ito po ay isang mapaalala rin sa atin na kapag sumuway po tayo at hindi sumunod sa Panginoon, maraming tao rin sa paligid natin, lalo ng mga mahal natin sa buhay, ang maaapektuhan at pwede ring mapahama. Kaya kailangan gawin na po natin kung anong nais ng Panginoon at tiyak ang the rest nun talagang magiging maayos ang resulta, dahil maging ang ating mga mahal sa buhay ay mahikayat din natin patungo sa Panginoon. Ang application po natin, hindi po tayo maaari magtago mula sa Panginoon. Anumang ang ginagawa natin, lahat ay walang lingid sa Kanya. Ang application po natin, do not disobey God. Let's serve God now by embarking on a mission, and let's obey the Great Commission and be intentional. Amen? Yun lamang po. God bless everyone!